Kakain kami. Napansin ko, si Mikay, sad girl na naman. Sa ilang taon na nakasama ko si Mikay, alam ko na to eh. Biglang nakamask, biglang ang ilap, biglang nasa gilid, hindi nakikipag-usap. Ako very observant ako sa paligid ko. Kaya ako, tinanong ko. Sinisipon ka pala, Mick? Pero ba't kanina hindi ka nakamask kila Papi? Kakaakit ko lang din, kakatanggal ko lang ng mask. Kaya nga, doon si Dodong ah. Pag may bata hindi porket hindi maigpit sila Papi, magmask ka pa din. Kaya ano? Pasensya na Papi. Sorry. Hindi ko rin, Di other pagka-sad girl mo sa akin ngayon. hindi ko rin alam na may sipon siya. Sobrang saya mo nga eh. Hindi lang ako makaano kasi nga, Kinakausap ka bakla, respond. Oo. Hindi okay ginawa mo, apologize. Sorry, Papi. Tangina kailangan pa ituro sa'yo eh. Kaya pagiging sad girl yan pag ganyan. Hindi ka talaga nagbabago, no? Kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka hihinto ng ganyan mo. Binabastos mo yung partner ko. Kinakausap ka, di ba? Ba't di ka sumasagot? Birthday ni ano? Ba't di ka sumasagot? Birthday ni Dodong. Hindi ka sumagot! Hindi ka nag-respond! Paano ang mukha mo? Birthday ng batang maaga ko na-eksena. Pero nagbago, palang pagmumukha mo. Ikaw mali yan. Napuno ka eh. Oo, oh, mali. Tama na. Wala na wifi. Wala nang wifi. Ano mo malalapit sa mga anak ko, ha? Hindi, nabutan ko kasi nakikasya sa kama nila, Papi. Saka, kanagot ako, nakamas, bakit? May sakit pala. Ano ka ka, ba't ka na Dodong? Pwede. Hindi ko rin alam na may sipon pala siya. Hindi, mali kasi yung Papi. Napupunta ka sa anak mo sa ano? Sa ganung sitwasyon. Kung talaga naman siya po sumunod, at hindi na siya napunta dapat sa inyo eh. Mali kasi yun. Kaya ako bilang nanay, magre-react talaga ako. Kasi, ba't nasa inyo nakahiga pa sa kama niyo, saan si Dodong? Yung aura kasi, pagkarating ko, pagka gano'n, hanggang sa nakita, wala. Sobrang sad. Anong gusto niyong anuhin ko? Siyempre ako, magsalita. Ganyan ako anuhin. Hindi naman ako sobrang dandan yan. Hindi ka nga sad, pero ang nangyayari kasi sa'yo, mag-cellphone ka, di pa ako tapos, hindi ganyan. Saan ka kaya baka may ginagawa mo? Kasi iyak yan kay Ate Marie mamaya. Ang sasabihin niya, ate anong mali ko? Gusto ko lang naman ganito lang naman ako. Ang akin kasi, yung pagiging ano dun, nakamask ka. Ngayon, ba't kay Ate Marie gagawin mo sa anak ni Ate Marie, pero hindi sa anak ni Papi? Mali ko nga kasi kakatanggal ko nga lang ng mask na magkakasama kasi kami kanina. Hindi ka kasi magtatanggal ng mask kapag may bata sa paligid. Nagigets ko lang po, magiging. Kaya ang point ko, ganun ka lang. Umiiwas na agad sa cellphone ko agad. Kaya tinitignan kita, baka humingi ka ng pasensya sa mga magulang o kay Dodong. Kasi si Dodong pa may birthday. Si Happy hindi na nga okay. I'm questioning Mikay. She's here. She's not taking off her mask. But with Papi's house, she's laying down at their bed with Dodong. She has this cold. Running nose. So why in Ate Marie's house, you're like disciplined, like with mask? Cautious. Cautious. But with Papi's house, you're not like that. And she said she just removed the mask. And I told her, you shouldn't remove your mask like at all times if you have cold. But then I also don't know that she has food. Kaya sinabi ko nga kay Mikmik, she just, nag-cellphone. I just need Kaya right ako, pasensya na kay Papi kung ganyan pala inugali mo. Tinuturuan mo ng tama, hindi magre-respond. Tawag doon, bastos, di ba? Kasi matik yung ganun eh. Dapat nga hindi natin to pinag-uusapan eh. Sunod ka na, Mikay. Kaya nga, gusto lang ako din. Di ba? Walk ulit yan. Magaganyan ulit yan. Bye-bye. Hindi talaga yun talaga si Miguel sa kaganyan yan niya. Mag-awakot na lang siya palagi. Lagi naman ganyan. Aalis na yan ang Toro family. Matake na sa kanya lalaki. Bakit Di ba pwede mapuno yung lalaki? Hindi ba pwede? Yun ang sinabi niya sa akin. Sinabi niya sa akin. Ate na Pero- atake ako ng kasi hindi ko kaya pagtanggol sa Hindi kasi kasalanan ng lalaki kung anong trauma mo. Tulad ng ginagawa ni Lando sa'yo, hindi niya kasalanan kung anong trauma mo. Sinasabi ko lang sa iyo, Hindi, nag-explain lang din ako. Nag-explain lang din ako. Sinabi ko lang. I'm just saying lang Alis din. na yan. Ako din. Sinasabi ko lang din na kung sino yung may feelings na valid, hayaan din natin silang maging tao. Hindi po kita lalaki, hindi po pwede magsalita. Kasi peko na talaga kami ilang araw na kahapon na sineselfonan lang din ako eh. Mig, bakit ganito yung bahay? Bakit ganito ganyan? Kanina nagpagalit din ako. Kung talagang ano talaga ni Mikay na disappointing na ako, alis na ako, ituloy niya na kasi pagod na rin talaga din ako. Ano? Sabihin ko daw sa inyo. Ano? Susi. Ng motor? Ng ano? Nakakwarto lang. Sabi niya, iniwan ko dyan yung susi. Sabi ko, gano'n umalis. Kaya mo siya, sinaumal, matagal naman ako sumalis ni Mikay. Okay na yun. Doon naman si Mikay pag hindi niya na kaya i-handle eh. Galit pa pala si Ate Marie, kaya galit pa ako sa kanya. Kasi nung umalis si mami ko, galit na galit siya. Kasi
O, tapos ganun din ginawa niya. Tapos sa harap after 2 days, pares naman sila eh. Pares sila. Kaya sinasabi niya hindi siya sad girl. Ngayon mo sa akin sabihin hindi ka sad girl. Eh ako tsaka si Ate Marie pala, busit sa'yo sa work. Yung vibe niya kasi kanina pa. Actually, kagabi pa. Actually, whatever the reason ni Mikay, kahit magpaikot-ikot tayo dito na buong araw kasama siya ni Papi at ang sabi nila Papi, wala siyang sipon. Tapos biglang nung andun na, kila Papi nakita ko nakahiga, walang mask, andun kay Dodong. Biglang kila Ate Marie, meron siyang sipon. Hindi ko na alam kasi hindi naman ako yung sipon ni Mikay. Alam mo yun? Wala akong patunay. Pero, isang bagay ang expected ko. Pabalik pa lang si Mikay sa Toro family nun. Expected ko na alam kong iiwan niya rin kami one day. Kaya nag-iwan talaga ako ng message sa kanya sa huling pagkakataon. Kasi sa lahat ng pagpapakita ko kay Mikay na pamilya mo ako, pinapatunayan ko palagi yung sarili ko. Tapos, konting may hardships na nangyayari o naiinis siya sa sarili niya. Konting bagay na nahihirapan sa sitwasyon or siya yung nagpapa-victim na dapat yung tao yung nasasaktan sa ginagawa niya. Siya yung umiiyak, siya yung nag-walk out. Pipiliin talaga niya na talikuran talaga kami. Kasi naniniwala si Mikay sa paniniwala niya na ito yung pagkatao ko eh. Ito yung reasons ko. Ito yung nangyari. Nakakainis ako. Hindi ako dapat nandyan. Hindi ako belong. Whatever it is, kung anong paniniwala niya sa paniniwala ko. I believe na po pwedeng pares kaming tama. Pwedeng pares kaming pagkakamali. Pero wala talaga siyang growth dito sa Toro family. Every time nakakausapin ko si Mikay, pag nagagalit ako sa work or sa personal dahil sa mga anak namin na lumalagpas yung boundaries niya, tinitake talaga niya na sobrang personal. Na mula noon hanggang ngayon, dito ko talaga napatunayan na si Mikay talaga ay hindi nagbago. Nag-iba lang siya ng tactics or ng ways niya sa pagtanggap. Pero ang totoo, ayaw na ayaw talaga ni Mikay na pinagsasabihan siya. Napupuno siya, lalo na pag sunod-sunod. Ayaw niyang pinupuno yung mali niya kasi gusto niya magrebelde. Pag sinabi mong ito yung tama, alam niyang yun yung tama. Pero ayaw niya yun. Ayaw niyang tanggapin yung mga bagay na pinagagawa niya kahit alam niyang mali. Kasi para sa kanya, which is siguro para sa mga ibang Gen Z na 25, nagdaan din naman din ako doon. Para kasi kay Mikay, mas madali kasing takasan na lang yung isang bagay kaysa harapin mo, itama mo at mag-improve ka. Mas madali na tumakas ka na lang. Layasan mo. Na parang rebeldeng bata kung paano siya sa pamilya niya. Ginagawa niya rin sa amin. Siyempre nalulungkot ako kasi lumapit sa akin si Mikay na walang pamilya, walang magulang na maayos. Tapos yung ibinibigay ko, ayaw niyang ayusin. Mahirap tulungan yung isang tao na ayaw tulungan yung sarili niya. Kaya, I really decided na I'm gonna let go. Magla-let go na ako sa tao ng ayaw ng character development. Ayaw ng tinatama, ayaw ng nabibenga, may sarili siyang ways. Okay na ako dun. Kasi panalo na ako sa nawalan na ako ulit ng tao sa buhay ko na hindi marunong magmahal. Kasi how can you love other people or someone if you don't know how to love yourself? That yourself is not perfect and you have your flaws too. And you make mistakes. Nakikita ko yun kay Mikay na hindi siya marunong magmahal. Kasi pag mahal mo yung tao, kahit anong mangyari, tulad ng pagod na akong patunayan sa kanya, if you really love the person, if you really love this family or any relationship, you will fucking stay. However hard it is, whatever the problem is. Magtsatsagaan, pero siya laging tatakbo papalayo. At ngayon, hahayaan ko na. Malaya na si Mikay and I just really hope na yung mga susunod yung mga contents, yung mga nanonood dito, panoorin nyo pa rin si Mikay at supportahan nyo pa din, matagal-tagal nyo rin siyang nakasama. Kasi this time, hindi na ako tatanggap ulit sa Toro family ng taong basto sa akin na every time nakakausapin ko, sinasagot ako, tapos biglang mag-cellphone habang kausap ko. I know when people is cutting me off kapag nagsasalita ako. At ayoko na ng taong magnanakaw ng precious na oras ko. Last week, dinakawan ako ng gamit ng pera. Pero para sa akin, mas masakit to. Hindi mo na ako umiiyak, pero yung oras na ninakaw sa akin ay hindi ko nakikitain ulit katulad ng pera o ng mga alahas o ng mga gamit na ninakaw sa akin nun ng assistant ko. I tried my best. Kilala ko si Mikay as a fan, but a never fan of herself. I tried my best na mahalin niya yung sarili niya, but siya na yung makakahanap nun eh. Hindi na ako. Kahit anong pilit ko sa isang tao, pag lagi kang lalayasan, lagi kang haalisan, lagi kang pagmamalakihan, akala niya hindi niya sinasadya, wala na ako magagawa. Kaya hanggang dito na lang po. Ako na nag-a-announce, wala na po si Mikay sa Toro family. But it's okay.
Kasi kahit takot ako magtiwala ulit, takot ako magmahal ulit, tatanggap ako ng bagong Toro family member at susubok ulit ako na sumugal sa bagong tao sa buhay namin. Abangan nyo ang bago namin magiging Toro family members. Napapalit sa mga naglalayas. Alam kong mali, wrong timing, wrong place, wrong event. Amen. Kasi hindi ko na napigilan talaga. Sobra na kasi talaga si Mikay. Like sunod-sunod talaga. Hindi ko na iniisip ng mga oras na yun kung ano pang sasabihin sa akin ng mga tao. Basta, ang nararamdaman ko na lang nun, sobra na to Bastos mo sa partner ko Pero hindi ako pupunta sa pipisikalin ko yung babae. No, I'm never gonna do that. Okay? Pero, yung emosyon ko, hindi ko na siya kikimkimin. Ilalabas ko na yun sa'yo. Harap-harapan na sa pagmumukha mo, nasasabihin kong ang kapal na ng mukha mo para ganunin yung partner ko. Hindi lang basta partner. Leader ng Toro family. Nagli-lead sa family yan na ituturo sa'yo yung tama. Tinuturuan ka ng tama. Tapos hindi ka magre-respond. Tapos ay nako. Yun lang. Sobrang grabe na talaga. Sa totoo lang, ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong gustong i-react, pero iniisip ko talaga, birthday to ng anak ko, ayoko rin dumagdag sa pagkasira, kasi masyado nang marami nangyayari. And ayoko maging parte ng pagkasira palalo. Since umalis na po si Ate Mikay, nanghihinayang po kasi ako sa mga effort ng dancers at saka yung gumawa na din ng music. Kaya ako po, nag-take over na din po ako sa pyesa. Inaral ko na agad at pinagdesisyonan ko na gamitin na lang yun sa mga iba naming upcoming shows. Naawa din po kay Mami kasi another adjustment na naman po sa music, sa pagka-remix, tapos yung dancers. Ilang minutes na yan? 45 na? Sige. Eto na naman, back to kami na naman ni Oni yung nagre-review. Parang dati lang, naalala nyo, nung season 1, wala naman talaga si Mikay di back to normal lang. Na-hurt ako kasi parang tinapon niya na lang yung 8 years ng ganun-ganun lang. Pero kasi isa rin sa natututunan ko habang nandito ako sa pamilya namin is minsan talaga kahit anong concern, kahit anong lambing, kahit anong way na pagsabi mo sa isang tao para mag-grow siya. Kung hindi niya talaga gustong tanggapin, hindi talaga. And mababurnout at mababurnout lang kaming lahat kung ipipilit namin. At may mga tao talagang in denial sa ugali nila, hindi pa sila ready tanggapin yun. Kaya kailangan namin sila i-let go. Sobrang sakit kasi nilulook forward namin lahat ng pwede mangyari together na walang maghihiwalay, na magkakasama pa rin kami. Pero in the end, iiwan pa rin pala. Na-hurt lang ako pero siguro ganun talaga. Patibayan na lang talaga. Matter matibay. Sa totoo lang, hindi ako masyadong apektado na mawawala na si Mikay. Kasi, isa lang ang alam kong mawawala kasi umalis na siya. Nawala na yung salgo na laging nakabusangot sa gilid. Okay lang yan, Ate Mikay, kung asan ka man. Carry mo yan. Ako na bahala sa Toro family.